Lourdes Elpa, magsitayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo pong lahat at ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ngayon mawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri. Bayan mawi ng papuri, mula sa inang ay tinawag ng Diyos, bayang lalaga, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan mawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos at kapatid ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dumadaing si Propeta Jeremias sa Panginoon dahil sa mga paghihirap na dulot ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Nababanaag sa buhay ni Jeremias ang tungkuling gagampanan ni Jesus, ang Mesiyas na pahihirapan at papatayin ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira. Pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roon mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pagkukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon,
nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa'y natitiyak. Aking kinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang, ikaw lamang. Inaanyayahan ni San Pablo ang lahat ng mga Kristiyano na tumulad kay Jesus at manatiling tapat sa kalooban ng Ama at hindi makiayon sa isipan ng mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, ikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. At kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit inarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Nawa po kahit na tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan, ay makita pa rin natin ang biyaya sa mga karanasan nating ito dulot ng bagyo. Wala naman pong problema sa bagyo, no? Tayo lang ang namumblema sa bagyo. Kasi kung alam naman natin na bagyo, o kaya pag umuulan na malakas, babahain na naman ang mga paligid natin dahil sa mga pagbubungkal na hindi naman talaga naging okay, bumili na kayo ng mga bota para hindi maging dahilan. Bahain, hindi ako magsisimba. So, sikapin natin, no, na mabuhay tayo ng talagang mayroong ibayong pagsusumikap na mas mapalapit sa Panginoon, lalo tigit sa mga panahon ng paghihirap o kahirapan na nararanasan na dulot din ng atin pong mga desisyon. Kamusta po ba kayo sa mga may relasyon po dito? Ano ba? Sa mga may asawa, kamusta po? Mabuti naman. No? Sa mga may jowa, kamusta po? Parang hindi na okay. Sinasabay niyo sa bagyo. Maganda mapagnilayan na bakit tayo hindi nagiging okay. Tingnan natin sa kwento ng ating ebanghelyo. Nung nakalipas na linggo, tinanong ni Jesus sa mga alagad, sino ba siya? Para sa inyo, sino ba ako? Naalala ba? Kasi importante sa relasyon yung nagiging malalim ang pagkakakilala ninyo sa isa't isa. Importante po yun, basic foundation din yun. Siyempre, bukod dun sa kaya mo minamahal yung tao kasi gusto mo siyang kilalanin o kaya naman nakikilala mo na siya. Kaya lumalalim ang pag-iibigan. Hindi yung pag-ibig lang okay na. Hindi Kinikilala ang isa't isa. Kaya nung ipinahayag ni Pedro, sabi niya kay Jesus, sino ba ako para sa iyo? Ang sagot niya, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Malalim yon.
Kaya sabi niya, di ba, sabi ni Jesus, mapalad ka. Kasi ibinukas ito sa iyo, ipinahayag ito sa iyo ng Diyos. Okay na. Wow, galing naman ni Pedro. Kilala niya, naipahayag niya si Jesus bilang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang Hari. Anong ginawa ni Jesus? Dahil diyan, ipagkakatiwala ko sa iyo ang susi. Diriin mo yun? Susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo, ipahintulot sa langit. Ganun na kalalim. Kasi nga, pinahayag niya na nakilala niya si Jesus at dahil dyan, ipinagkatiwala naman ni Jesus kay Pedro. Diba ganun po, no? Pag nagkakakilala na kayo, unti-unti, binubuksan mo na yung sarili mo, binibigay mo na yung sarili mo, pinagkakatiwala mo ang mga kwento, ang mga sekreto mo, maging ang pangarap mo. Okay pa? Nakakasunod pa? Okay. Ngayon, sabi ni Jesus, ang anak ng tao, pagdating sa Jerusalem, kailangan, alagay po, no? Kailangang magbata ng maraming hirap. Ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magbata o pag nagtungo sa Jerusalem, magbata ng maraming hirap. Nakukuha pa po ba? Ano ang sagot ni Pedro? Niyaya niya, hindi pwede. Hindi dapat mangyari yan. Hindi pwede. Anong sagot ni Jesus? Lumayo ka, Satanas. Nung nakalipas sa linggo, mapalad ka, Pedro, kasi pinahayag sa iyo ng Diyos yan. Ngayon naman, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Kasi nga, kailangan siyang magbata ng maraming hirap sa kamay na matatanda ng bayan hanggang sa ipapapatay siya, pero muli siyang mabubuhay. Ito ang pinaka-rurok ng kanyang misyon. Ito yung pinaka-goal, pinaka-dahilan kung bakit siya naririto. Siyempre, along the way, may nakikilala, mga nakikipagkaibigan siya, no, may natutulungan siya, pero hindi yun dapat tumigil doon. Pag titignan mo, parang, ang bait naman ni Pedro kasi gusto niyang ma-prevent yung paghihirap ni Jesus. Nakukuha po ba ang gusto natin makuhang mensahe dito? Kanina, bago ako magsimula o sa simula ng aking pagninilay, kinamusta ko kayo, mga may karelasyon dito. Yung iba, wala nang karelasyon kasi sumuko na. Kasi hindi nagiging malinaw. Supposedly, kayo pong mga, pag pumapasok tayo kahit sa magkakaibigan, natutulungan tayo dapat na di-develop ang ating pong mga potentials. So ano nangyayari? Bakit kapag nag-aasawa na, yung dating masaya ninyong pagsasama, kapag nag-asawa na, bakit nagiging malungkot? O kapag may mga, kahit mga mag-best friend man lang, o kahit anong relasyon, kahit sa anak, no? Ano nangyayari? Bakit hindi, para bang hindi nagiging malaya? Yung pakiramdam ng isang tao na napipigilan siya, nakukulong siya. Kasi dahil binigyan mo na ng pagtitiwala, ipinagkatiwala mo na ang iyong sarili sa Kanya, ang problema naman, nagiging controlling ang isang tao. Nag-asawa na, sasabihin nung isa, babae man o lalaki, hindi na, wag ka na. Diyan ka na lang, maglaba ka na lang, magluto ka na lang. Dati very supportive eh. Nung nag-aaral ka, sige, kaya mo yan. Kaya. Pero nung ipinagkatiwala na ang lahat, real talk tayo dito, ano? Diba nung dati, mga babae, diba nung hindi nyo pa binibigay yung pagkababae ninyo?
sunod-sunod pa sila sa inyo, di ba? O nung binigay nyo na, o ikaw nang sumusunod ngayon sa lalaki. Tama ba? Ano ba nangyayari? Dapat yung asawa, yung babae, susuportahan mo dapat yung lalaki na mas maabot pa yung kanyang potential, yung kanyang pangarap, yung kanyang goal eh. Kaya lang, minsan mismong yung asawa mo din ang na pinipigilan. Mas marami ka pa sana pwedeng magawa. Inaakala mo sana na matutulungan ka, na ma-push ka pa kasi mahirap eh. So, para bang nangyayari, hinihila ka tuloy. Either hinihila kang pababa o pinipigilan kang umangat. Ngayon, alam niyo na. Sa ganito, parang ngayon nga, minsan pag kahit sa Diyos, ayaw natin lagi ng hirap. Nililinaw naman ni Jesus kung ano ang pagsunod sa Kanya. Kaya kung ayaw mo sumunod kay Jesus, okay. Pero hindi yan magsasabi na, sumunod kayo sa akin na magandang buhay, mayroong mga benefits. Hindi, ang sinabi, sino mang sumunod sa akin dapat matutong lumimot ng kanyang sarili, magpasan ng kanyang krus. Baka iniisip kasi pa rin na, si Kristo, hari. O paghahari na, maganda yan sa posisyon. Pag naging barangay captain yan, maganda tayo sa posisyon. Alam ba natin, o dapat inaalam natin, ano ba itong ating pinapasok? Sino ba itong ating sinusundan? At nakikipagrelasyon tayo, hindi para tayo ang mag-control. Sa relasyon natin sa Diyos, hinahayaan natin na tayo po ay sumunod sa Diyos. Sa pagsunod sa Diyos, hindi madali. Kasi kailangan mong umako ng mabigat na responsibilidad. Kailangan mong magpasan ng krus. Kung ano man yung krus na yan, pwedeng sakit, pwedeng responsibilidad, pwedeng pagtulong sa kapwa, pwedeng pagprovide sa iyong pamilya, kung ano man ang krus na ipinagkakaloob sa iyo. Yung ginhawa, mayroong ginhawa sa yung pag sinabi kasing ginhawa, yung saya ba? Yung masaya ka kahit na napakahirap at mabigat na responsibilidad, pero nagiging masaya ka kasi malinaw sa iyo na ito ang tutulong sa iyo para mas lumago ka, para mas mag-mature ka. Di ba? Kung sasabihin natin, totoo bang may Diyos? Kung may Diyos, bakit niya hinahayaan na maghirap ako? Di kung ayaw niya na maghirap ka, di wala na talagang gagawin. Kahit si Jesus, hindi niya basta-basta tatanggalin o aalisin ang mga paghihirap na dinaranas natin. Kasi alam niya, ang mga paghihirap natin ang mas nagpapatibay sa atin. Papatibay ng relasyon, na kahit kailan, di ba, kapag nalampasan ninyo ang isang problema, ang isang pagsubok, mas tumitibay at mas lumalalim kayo. O ganun din sa atin sa Kanya. Pag sinabi bang umubo ka, Lord, tagalisin mo naman yung ubo ko. Takot tayo lagi sa hirap. Ayaw natin na makaranas ng hirap. Madaling solusyon kapag sa mga mag-asawa, maghiwalay na lang tayo. Kasi nahihirapan na ako sa iyo. Ibang rin po, no? Ibang konteksto din. Pero dito sana po, huwag nating pigilan ng isang tao na mag-develop pa yung potentials. Minsan, kaya nyo naman eh. Kaya nyo maging kagawad, kaya nyo maging chairman, kaya nyo maging leader sa barangay.
Kaya nyo. Huwag nyo rin pigilan, hayaan nyo. Kung matalo, maranasan niyang pagkatalo, okay. Ay minsan, ayaw makaranas ng talo. Anong ginagawa? Mamimili, magbabayad. Mamumudmud ng pera. Kasi madali na yan. Huwag na tayong mangampanya. Pagdating naman, isang araw, madali na yan. Maabutan mo na lang ng 300 yan. Kasi ayaw din maghirap. Kaya pa ba? Gusto pang sumunod sa Diyos? Pero sana po, no? Isang commitment din ng inihiling kasi sa atin, no? Kung makikipagrelasyon tayo sa Diyos, isang commitment. Kaya nga kung paano sinasabi kapag mag-aasaw sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman. Okay? Yan po nawa, no? Patuloy natin na pagnilayan ang mensahe ng Panginoong Hesus sa atin ngayong linggong ito. Amen? Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso, upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa lahat ng binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at magsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, agarang paggaling ng mga may sakit, mga special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay
itong ngalan at pinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyohin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tiyanas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng isang katauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Magsana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang upan ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kalooban ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinapay, pinasalamatan na niya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, ginawa kami ng kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan iba. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, kaming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, kaming mahal, ngayon at magpakailan. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Diose na aming Obispo at ng Tanang Kapatid. Alalahanin mo si Mark Esther na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Cristo sa pagpamatay. Ngayon siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Cristo sa pagpabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesu Kristo. at sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulian, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating pong linggo, September 10, ay kapisahan po ng San Nicolas. Ang ating pong ikalawang patron sa ating pong parokya at ang ating lugar po ay nasasakupan ng distrito ng San Nicolas. Kaya pakibigay alam po para sa lahat po ng mga nagnanais, kumandidato o tumatakbo sa mga posisyon sa barangay. Sila po ay inaanyayahan na sumama sa gaganapin natin na prosesyon sa darating na linggo. So, pagkatapos po ng 6 p.m. na misa, gaganapin po ang pagproposisyon kay San Nicolas. At inihiling natin sa prosesyong ito ang gabay para sa lahat po ng mga barangay chairman, kagawad, SK sa buong distrito ng San Nicolas. Okay po, pakiparating sa kanila ang ating pong imbitasyon. Lahat po yan, kasalukuyan at yung mga tatakbo pa lang po. So, para ipagdarasal natin na magkaroon tayo ng mas mapayapa at matalinong pagpili ng mga kandidato. Salamat po muli sa nakalipas na buwan ng August, doon po sa mga donasyon, mga pledges po ninyo. Maraming salamat. At nawa ngayong September, panibagong buwan, ay magpapasalamat kami in advance sa inyo pong tulong para sa parokya natin. At muli yung paalala natin, lahat po ng mga sakramento, sana po ay tanggapin natin. Libre po ito, lalo na ang kasal. Sa mga nagsasama na hindi pa kasal, sana po ay ma-avail po ninyo. Yung sayang po kung papalipasin pa natin ng ilang taon. Naghihintay na po ang altar ng Birhen ng Solidad para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Kalimutan ko po. September 8, kasi ngayon ay September 3. September 8 ay kaarawan ng Mahal na Birhen na yung birthday niya. Yung ating pong ginagawa dito sa mga nagnanais mag-offer ng cake sa araw na iyon at yun naman po ay papamahagi o ipamimigay sa mga tao po para mas mapaalalahanan ng birthday ng Mama Mary. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Good morning, Father.